Solo Leveling. Kabanata 33. Ang mga daggers lang ang pinapansin ni Kang Taisi, kaya talagang natulala siya sa sakit na dulot ng pag-ahon mula sa kanyang paa, dahilan para magmadali siyang umatras. Hindi pinalampas ni Jinwoo ang pagkakataong ito. Dash. Kasanayan, dash, ay na-activate. Ang iyong bilis ng paggalaw ay nadagdagan ng 30%. Isang mana ang gagastusin bawat minuto sa pag-activate nito. Mabilis na lumapit si Jinwoo sa kanyang target. Nanlaki pa rin ang mga mata ni Kang Taisi. Mas mabilis siya. Jinwoo ay nagpapakita ng isang mataas na antas ng mga paggalaw ng agil, ngunit ngayon na siya ay nakuha kahit na mas mabilis, Kang Taisi natagpuan ito medyo disorientating. Ipinikit ni Jinwoo ang distansya sa isang kisap mata at lumubog ang kanyang poison fang ng kasakapababa sa hita ni Kang Taisi. Kwahak! Tumpak ang kanyang layunin doon dahil nakatuon si Kang Taisi sa pagtatanggol sa kanyang itaas na katawan lamang. Epekto, paralysis, ay na-activate. Ang epekto ay kinansela dahil sa mataas na paglaban ng target. Epekto, ang pagdurugo ay na-activate. Ang tibay ng target ay mababawasan ng 1% bawat segundo. Maganda. Ang mga idinagdag na epekto ng kasaka dagger kick in pati na rin. Medyo nakakalungkot na hindi umubra ang paralysis, pero still, naging tadlang ang laban na ito ngayon. Gayunman, si Kang Taisi ay isang mataas na ranggo na hunter mismo. Kaya, walang dapat laitin ang kanyang paglaban. Ang kanyang dagger ay nakatuon sa mahahalagang bagay ni Jinwoo at patuloy na lumipad papasok. Swish, swish. Iniwasan ni Jinwoo ang talim na may lapad lamang ng buhok at sinalakay din ang mahahalagang lugar ni Kang Taisi. Kahit na ang kanyang hita ay napinsala ng husto, mahinahon na ipinagtanggol ni Kang Taisi laban sa mga pag-atake ni Jinwoo na angkop sa isang bihasang hunter. Klang! Kumapit! Malamig na patak ng pawis ang nabuo sa noo ng dalawang lalaki. Ang aming mga bilis ay halos pareho. Pareho tayo ng bilis. Dalawang lalaki ang nasa loob na humahanga sa mga maliksi na galaw ng bawat isa at patuloy na nag-aaway sa isang nakasisilaw na display ng sobrang malapit na kutsilyo na nakikipaglaban. Ilang malakas na pag-atake, bawat isa ay may kakayahang tapusin ang laban na ito kung tinamaan, ay ipinagpalit ng walang pahinga. Swish, swish, swayish, swish, swish, swish. Tunay na nakakatakot at mahigpit na labanan ang naging dahilan ng paglamig ng dugo ng nakakita. I gotta break this stalemate somehow. Nagtipon ng lakas si Jinwoo sa kanyang mga mata. Kasanayan, pananakot ay na-activate. Sa sandaling nakilala ng kanyang mga mata ang kay Jinwoo, bahagyang naiiba si Kang Taisi sa hindi alam na dahilan. Ano ba yan? Epekto, takot ay na-activate. Ang stats ng target, lahat, ay bababa ng 50% para sa isang minuto. Nagtrabaho. Alam ni Jinwoo na nanalo na siya ngayon. Sa kabilang banda, isang maliit na lindol ang sumabog sa mga mata ni Kang Taisi. Paano nga ba ang katawan ko? Matapos niyang makilala ang tingin ni Jinwoo, parang napakabigat ng kanyang katawan na tila ba siya ay nalulunod sa malalim na tubig o sa ilang tulad. Ang kanyang mapagkakatiwalaang bilis ay nagsimulang bumaba rin. Swish! Swish! Mabilis na dumami ang sugat sa katawan ni Kang Taisi isa-isa. Hindi ito possible. Naging magulo at magulo ang mga iniisip ni Kang Taisi. Ito ay, walang alinlangan, isang debuffing effect. Ngunit, hindi pa niya narinig ang isang kaso kung saan ang isang assassin class ay nakagamit ng isang debuff magic. Hindi niya specialty ang pagpatay. Kung ganyan ang sitwasyon, ano naman ang nangyari sa kanyang nakakalokang bilis? Gayunpaman, si Kang Taisi ay tumigil sa kanyang tren ng mga kaisipan doon. Ang kanyang pagkalito ay mabilis na morphed sa takot sa halip. Dahil nakita niya si Jinwoo na biglang nagmamadali papasok. Mas malapit. Nagmamadali si Kang Taisi sa mga mata ni Jinwoo. Swish! Mabilis na iniling ni Jinwoo ang kanyang ulo sa daan, ngunit nagawa pa ring magpasilaw ng pisngi ng punyal. Siyempre, alam niyang masasaktan siya, at least sa ganito, o mas malala pa. Upang makapasok ang mapagpasyang welgang iyon, nagpasya siyang makipagsapalaran. Napakunot no ang ekspresyon ni Kang Taisi. FCK! Nagtagumpay si Jinwoo na makalapit sa dibdib ni Kang Taisi at sinaksak pababa ang huli ng poison fang ng kasaka. Si Stab. Killhook! Mas lumawak ang pagmulat ng mga mata ni Kang Taisi. Alam agad ng dalawang lalaki sa sandaling iyon. Ang nagwagi ay tunay na napagpasyahan sa isang paglipat na iyon. Nagsanib ang pula ng crimson sa bibig ni Kang Taisi. Bumubukal ito mula sa kanyang dibdib. Habang tumatagas ang dugo mula sa gilid ng kanyang mga labi, si Kang Taisi ay bumuo ng isang smirk.
upang aktwal na tumakbo sa isang muling awakened hunter sa loob ng isang mababang ranggo di bilangguan. Ako at ang aking malubhang bulok. Nahulog sa sahig ang punyal sa kamay ni Kang Taisik. Patuloy siyang nagpant ng mabigat habang inilapit ang ulo at may bumulong sa tenga ni Jinwoo. Tahimik na pinakinggan ni Jinwoo ang mga huling salitang iyon bago inilabas ang punyal sa dibdib ni Kang Taisik. Tulad ng isang damit na nadulas sa hanger ng damit, si Kang Taisik ay nadurog sa sahig, walang buhay. Plop! Tearing! Nakumpleto mo na ang emergency quest, patayin ang lahat ng mga kaaway. Nag-pop up nga ang mga inaasahang mensahe, pero hindi gaanong maganda ang ekspresyon ni Jinwoo. Tulad ng huling pagkakataon, ang aftertaste ng pagpatay ng isang tao ay nanatiling mapait at walang maramdaman masyadong. Masaya tungkol sa kahit na yung iba ang unang umatake at nag-initiate ng laban na ito. Ang mga gantimpala sa pagkumpleto ay magagamit na ngayon. Gusto mo bang kumpirmahin ang mga gantimpala? YN. Kung walang mga gantimpala, kung gayon ito ay magiging isang impyerno ng isang sitwasyon ng pagkawala na. Inaliw ni Jinwoo ang kanyang sarili sa linya ng pag-iisip na yon at kinumpirma ang mga gantimpala. Tearing. Ang mga sumusunod na gantimpala ay magagamit. Gantimpala 1. 5 karagdagang stat points. Nagbuo ng naguguluhan na ekspresyon si Jinwoo. Ang gantimpalang iniaalok ay malayo, mas mababa kaysa kung ikukumpara sa pakikipaglaban kay Hwang Dong-seok at sa kanyang mga goon. Ngunit, ito ay isang mas mahirap na kalaban sa oras na ito, bagaman. Ibig bang sabihin ito ay mas mahalaga ang bilang ng mga kaaway kaysa sa mga kasanayan ng kalaban? O, may iba pa ba siyang hindi pa naiisip? Bahagyang ikiling ni Jinwoo ang kanyang ulo. Dito ibinaba ni Jinwoo ang kanyang tingin at may nakita siyang kakaiba. May batik-batik na kumikislap na liwanag na kasing laki ng bariyang kumikislap sa bangkay ni Kang Taisik. Lumaki ng lumaki ang mga mata ni Jinwoo. Hindi pwede ba? Bagamat halos hindi siya makapaniwala, tila masyadong katulad ng liwanag na yon ang inilabas ng nakawan na natagpuan sa mga patay na halimaw mula sa mga instant dungyons. Ang liwanag na yon ay nagpapahiwatig din ng posisyon ng magic crystal sa loob ng isang halimaw mula sa gates. Ngunit ngayon, ang patay na si Kang Taisik ay naglalabas ng liwanag na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Pinakalma ni Jinwoo ang nanginginig niyang puso at tahimik na inabot ang kamay patungo sa dibdib ni Kang Taisik kung saan nagmumula ang kumikislap na liwanag na iyon. Tiring. Tunay nga ngayon lang siya nakakakita ng mga bagay-bagay. Natuklasan mo na ang runestone, stealth. Dalhin ito. Isang runestone. Ang tinutukoy mo ba ay ang Ene runestone? Nagsimulang tumibok ang puso niya nang mas malakas kaysa dati. Ang galing na ginamit ni Kang Taisik ay naging runestone na ngayon at naghihintay na matuklasan sa kanyang katawan. Ang stealth ay isang bihirang kasanayan na tanging ilang piling hunters lamang ang maaaring gamitin. Kung ang mensaheng ito ay tunay na nagsasalita tungkol sa mga runestones na kilala niya, kung gayon, kunin mo na. Biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang maliit na bato na may mahiwagang runic letters na inukit sa ibabaw. Runestone, Stealth A. Maaari mong absorb ang kasanayan sa pamamagitan ng paglabag sa runestone na ito. Pagsipsip ng mga kasanayan sa pamamagitan ng pagbasag ng bato. Tulad ng sinabi ng paglalarawan, ang batong ito ay tiyak na isang runestone. Sa pagbasag nito, magagamit niya ang stealth mula ngayon. Hindi niya narinig ang isang runestone na nagturo sa isa na gamitin ang stealth na inilalagay para ibenta hanggang ngayon. Kaya, imposibleng tantyahin lamang kung magkano ang pupuntahan ng maliit na runestone na ito. Kasi sa palengke. Noon yon, narinig niya ang tinig ng dalawang tao na nagmumula sa kanyang likuran. Mr. Seong, okay ka lang ba? Mr. Jinwoo. Itinago ni Jinwoo ang batong rune sa loob ng kanyang bulsa at tumalikod. At natagpuan niya sina Song Chae-yeol at Lee Ju-hee na abala sa pag-aasar sa kanya na puno ng kawalang paniniwala. Ang rank E hunter na si Jinwoo, na dati ay nahihirapan na parang walang bukas sa isang rank D dungeon, ay natalo lang ang isang rank B hunter, Kang Taisik. Bilang isang di nakikipaglaban ng klase, hindi ito alam ni Ju-hee, ngunit alam ng ranggong si Song na si Chae-yeol kung gaano kabaliw ang paniwala na yon. Tinignan ni Jinwoo ang kanyang sariling hitsura. Okay lang ako. Mula sa isang kaswal na sulyap, siya ay ganap na maayos. Wala rin siyang nararamdamang sakit. Pero, nang medyo ikot niya ang ulo, nag-dribble down ang blood pooling sa baba niya. Siya reflexively. Hinawakan ang pisngi niya at nalaman na ang hiwa na nakuha niya kanina ay nagdurugo na ngayon. Hayaan mo na lang na pagalingin ko yan para sa'yo.
Sa loob ng isang segundo o dalawa, isang asul na ilaw ang sumasayaw sa paligid ng mga dulo ng daliri ni Juhui, bago nawala ang maliit na hiwa na yon sa tanawin. Iyan ang kumpirmasyon, isang rank E ay matagumpay na natalo ang isang ranggo B nang walang isang solong pinsala. Para sa dalawang tao dito na kilala Jinwoo, sa halip na ang katotohanan ng isang ranggo B hunter sinusubukan upang patayin ang mga ito ay ang katotohanan ng mga kabataan bago sila pagkatalo sinabi hunter na shock. Sila ang pinaka. Paano ka naman? Hindi natapos ni Song Chiyol ang kanyang pangungusap. Siyempre, alam ni Jinwoo ang gustong sabihin ni na Song Chiyol at Juhui dito. Kaya naman binuka muna niya ang bibig niya. Pasensya na po talaga. Pagdating ng tamang panahon, sasabihin ko sa inyong dalawa ang lahat, kaya sana, huwag kayong magtanong sa akin sa ngayon. Nang humiling si Jinwoo sa tinig ng libingan, tumango muna si Juhui. Kalaunan, tumango rin si Song Chiyol, pati na rin. Kung ganyan ang sinasabi mo, dapat may mga dahilan ka. Naiintindihan ko, binata. Pagkatapos ay ibinaling ni Jinwoo ang kanyang ulo sa direksyon kung nasaan ang boss. Bagamat medyo naging komplikado ang sitwasyon, hindi nagbago ang plano niyang patayin ang amo. Gusto niyang patayin ng mag-isa ang amo kung maaari. Isa pa, may isa pang bagay na kailangan niyang gawin, ibig sabihin hindi pwedeng nandito ang dalawang ito. Muling tumingin si Jinwoo kay Song Chiyol. Sa nangyari dito, sa tingin ko imposibleng ituloy pa ang raid na ito. Sa ngayon, dapat kayong dalawa ay umalis sa kulungan at makipag-ugnayan sa association. Ako na ba? Manatili dito at maghanap ng iba pang mga nakaligtas. Agad na natanto ni Song Chiyol ang gustong gawin ni Jinwoo. Siya ay pagpunta sa isara ang gate lahat ng sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kahit sa pananaw ng matanda, ang paggawa nito ay magsisiguro ng pinakamaliit na halaga ng hinala. Iyon ay magiging isang magandang ideya. Miss Juhui, sige na muna. Nag-atubili si Juhi matapos marinig ang rekomendasyon ni Song Chiyol, ngunit pagkatapos, mabilis siyang tumakbo kay Jinwoo. Hindi mo pa nakalimutan ang dinner date natin, di ba? Ngumiti ng malumanay si Jinwoo. Hindi ko pa nagagawa. Kailangan ko pa ring hilingin sa iyo ang aking pagbabago, tandaan mo. Sa ganoong sitwasyon, pinararangalan mo ang pangakong iyon, okay maghihintay na lang ako sa labas. Tumango lang si Jinwoo, at marahil ay napahinga siya ng husto mula nang umatras siya nang walang ibang sinabi. Kahit nakatakas na siya sa kulungan, ilang beses pa rin siyang nakatingin sa likod niya. Isang buntong hininga lamang ang pinakawala ni Jinwoo nang tuluyan nang mawala ang anino ng dalawang tao. Fugu. At gusto niya talagang magtago hanggat maaari, pero sa huli, siya ay natuklasan. May dalawang saksi, kaya imposibleng magsalita ng paraan para makalabas sa isang ito ngayon. Hindi naman kasi pwedeng magbanta ng Juhi o Mr. Song Adjussi, either. Ang pagpatay sa rank B ay dapat tingnan bilang pagtatanggol sa sarili. May dalawang saksi siya, kaya walang mga alalahanin doon. Ang tunay na issue ay magiging sa kung paano ang isang ranggo ipinamamahalaang upang patayin ang isang ranggo B. Siguro ang pagiging isang muling pagising ay ang pinakakapani-paniwala na dahilan doon, ha? Nagpasya siyang sumama sa isang iyon pagkatapos. Gusto niyang ihayag ang kanyang sarili upang maging isang muling awakened hunter at makakuha ng kanyang sarili ng isang muling assignment test. Walang maniniwala sa kanya kahit sabihin niya sa kanila ang tungkol sa system o leveling up at lahat ng iba pang mga bagay. Wala ring dahilan para kusang ibunyag niya ang impormasyong yon. Kahit papaano. Matapos niyang ipasya na gawin ang muling pagsusulit sa assignment, medyo gumaan ang pakiramdam niya sa isang banda, at medyo nagagalit sa kabilang banda. At heto ako, umaasang magagawa ko lang ang test kapag mas lumakas pa ako. Ngunit, kailan pa lumipat ang mundo ayon sa nais ng isang tao? Wala na siyang magagawa ngayon. Ewan ko ba, gaano kaya kataas ang bago kong ranggo? Dahil nakipaglaban siya ng pantay kay Kahang Taisik, mas malakas ba siya ng bahagya kaysa sa isang rank B hunter sa sandaling ito? Akala niya na siya ay nakuha talagang malakas na ngayon, ngunit bilang ito naka-out, ang mga mataas na ranggo hunters, simula-mula sa B ang lahat ng paraan hanggang sa S, ay sa katunayan ang lahat ng mga freakish existences malayo. Nahihigit sa kanyang mga imahinasyon. Oh well, isipin natin ang future once na makalabas ako dito. Sa ngayon, kailangan muna niyang alisin ang amo. Ang Donghyun na naglalabas ng mahiwagang enerhiya waves equaling isang ranggo di lamang ay nagkaroon ng isang bungkos ng ranggo goblins sa loob. Sa kasong iyon, nagkaroon ng isang mahusay na pagkakataon na ang mahiwagang enerhiya. Wave talaga ang galing lang sa boss. Ang ganyang boss ay dapat magbigay sa kanya ng sapat na experience points para sa isang level up. Pero bago ko gawin yon, may iba pa siyang mas mabuting kumpirmahin muna. Jinwoo pushed kanyang perception sa limitasyon,
At maingat Kombit sa ibabaw ng lahat ng mga ura naroroon sa loob ng bilangguan. Natagpuan kita. Nagsimulang magising si Jen Woo sa kanyang bagong patutunguhan. Sa daan, natuklasan niya ang malamig na bangkay ni Kim Sang-sik at ng isa pang hunter. Ito ang kapangyarihan ng isang high-rank hunter. Kung ang naturang hunter ay talagang nais na, pagkatapos ay pagpatay ng ilang mga mas mababang ranggo hunters ay maaaring gawin sa isang kisap mata. Tumigas ang ekspresyon ni Jen Woo nang dumaan siya sa kanila.